laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, magandang umaga po, Olonga po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Friday the 13th, March 13 na po tayo, 2015. At ito po ang Sangguniang Monitor. At ito po ang inyong kaibigan, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Eric Piano. At hindi po natin makakasama sa ngayon ang ating friendship Tet Marzan dahil meron po siyang inaasikasong mahalaga. Ayan po, nako, anong nabang nangyayari sa lungsod ng Olonga po? Nako po, sa aming Sangguniang session. Last Wednesday ay alam niyo po ba kung ano yung mga naipasang resolution, panukala. Yung unang-una po na very controversial ay yung panukala na pagpapapayag o pag-endorso sa pagputol ng 6 na malalaki at matatandang puno dyan sa paligid ng Convention Center. Yan po ay 5 acacia trees at 1 nara tree na alam natin, no? Yung mga matatandang mamamayan dito sa lungsod ng Olonga po, alam nila na yung mga punong yan ay matagal na panahon nang nakatanim dyan. Parang katihan pa lang ang Olonga po noon, no? At hindi pa nakatayo yung mga convention center, wala pa mga structures dyan, ay nandiyan na po yung mga puno na yan. Tanungin niyo po yung mga matatanda dito sa ating lungsod, no, na nabuhay pa at alam nila at nakita nila kung paano lumaki ang yung mga puno na yan. At ngayon na talagang malaki na siya at yun na nga, medyo matanda na, ay tsaka naman naisipan ng kasalukuyang pamahalaan, no, na putulin yung mga puno na yan dahil nga meron po silang proyekto na yung kabuuan ng Olonga po Civic Center, no, ay papalitan po yan ng isang commercial complex ng SM Prime Holdings. Magtatayo po dyan ng mall, magtatayo po dyan ng call centers, magtatayo po dyan ng mga condominium at iba pa, no? At ayun na nga, isang malaking kontrobersya din yon. Hanggang ngayon po ay hindi pa nila na ibibigay sa amin, no? Lalo na sa akin po na matagal na akong humihiling sa opisina ng ating mayor na bigyan kami ng signed copy ng Memorandum of Agreement tungkol dyan sa transaksyon na pinirmahan sa pagitan ng ating punong lungsod, Mayor Roland Paulino at ng SM Prime Holdings. Yan po yung pagrerenta ng SM sa ating Olonga po Civic Center. At yun na nga, kahapon dahil dyan, dahil tatayuan niya ng mga bagong struktura, ay meron po silang proyekto na putulin nga yung 6 na matatandang puno dyan. At yan po ay tinutulan natin. Medyo ipinost po natin yan sa Facebook dahil wala po talaga kaming laban ni Konsehala Tet Marzan sa Sangguniang dahil dalawa lang po kami doon. Nakikipagdebate po kami. Matagal po ang deliberation as much as possible. Lahat ng tanong ay tinatanong namin. Pero sa huli po, ang resulta ay magbobotohan at syempre majority rules at ang mga bumoto po dyan sa pagpayag o pag-endorso ng pagputol ng matatandang puno na yan ay yung aming pong mga kasamahan sa konseho. Sila po si John Cortez, si Ellen Dabu, si BJ Cajudo, si Ed Guerrero, si Winnie Ortiz, Attorney Winnie Ortiz, si Attorney Noel Atienza, si Linos Bakay, si Edna Ilane, yung ating pong barangay head ng Liga ng mga Barangay na si Barangay Captain Randy Shonson ay bumoto rin po. At siya po ang proponent niyang resolution na yan na putulin nga itong mga matatandang puno. And of course, ako po ay nagtataka bakit bumoto rin ng yes, no? At inendorso din ang pagputol ng mga puno na yan ang ating IP o IP representative, no, na si Egmedio Gonzales, no? Samantalang kung talagang IP representative ka, katutubo, no? Siya yung representative ng ating mga katutubo, lalo na mga katutubong AITA sa ating Sangguniang Panglunsod. Siya po ay pumayag na putulin din yung matatandang puno na yan sa paligid ng Convention Center. So malaking usapin po yan at
ang inyong lingkod ay halos talagang madurog ang puso ko kasi talaga naman halos walang pakundangan, no? Na parang hindi parang walang mga puso itong mga konsehal na to na talagang basta na lang nag-i-endorse na patuloy yung mga puno na yan. At medyo nagkabiruan pa nga, ito ay nasa Facebook din, medyo nagkabiruan pa nga sila. I think during recess ito, no, na ano daw ang gagawin sa mga puno na yan, no, pagkatapos ng maputol. Bisita po namin doon yung head ng city planning na si Architect TK Balde. At ang sinabi po ni TK Balde, sabi niya, kung gusto niyo po gumawa ng resolution ang Sangguniang Panglungsod, nang sa gayon, yung mga puno na yan, pagkatapos po ng maputol, ay idodonate o ibibigay sa Sangguniang Panglungsod para gawing mga furnitures, gawing tables, gawing chairs, etc., gawing nameplates ng mga konsehal. Ganun po yung kanilang mga pagbibiro at nagtatawanan, no? Samantalang napakalaking issue po at napakaseryosong usapin yung pagpuputol ng puno na yan sa paligid ng ating convention center. At marami na po ang mga nag-react na ating mga mamamayan sa Facebook at ay na nga nalulungkot sila dahil yung mga puno na yan, bukod sa matagal na nga dyan, yan ay nakakatulong, no? Unang-una pag malakas ang ulan at nagtatangkang bumaha o tumaas ang mga tubig dyan, talagang yung mga matatandang puno na yan, meron kasing more than 300 trees, no, na nabilang o na inventory dyan sa kabuuan ng Olongapo Civic Center, no? Yan ay tumutulong upang mapababa yung ating baha o inaabsorb po yung tubig para hindi tuluyang bumaha. Yan ay nakakatulong. Nakikita ko parate, nandiyan dyan tumatambay yung mga estudyante ng Gordon College na, by the way, yung kanilang eskwelahan ay ililipat din po sa East Tapinac Oval Track, no? So gigibain din yung Gordon College at ililipat sila doon na isa pang open space, no? Nakikita natin yung mga estudyante diyan na diyan tumatambay, diyan nag-aaral, diyan sila nagmi-meeting, yung sa may gitna, sa may Elias Park, kasi meron din pong puputulin doon, definitely, no? Puputulin yung mga puno doon at ayan na nga. Nagsisilbing lilim yan, no? Sa ating mga mag-aaral dyan at yung mga nagtitinda dyan sa paligid. Actually, yung balita ng Subic Broadcasting Corporation na naka-interview sila ng isang nagtitinda dyan, ano, na sinabi talagang ayaw niya yung panukala na yan na putulin ng mga puno. At yung dating president ng Student Council ng Gordon College na si ano na nga ang pangalan nun, ay Alona, ano na nga pangalan ng estudyante na na-interview ng Subic Broadcasting Corporation, dating presidente ng Student Council, ayun si John Carlo Alona, no, na-interview din siya at sinabi niya na hindi siya pabor na putulin yung mga puno diyan, no? At I'm sure kapag yung mga estudyante ay nakapanayam natin, sigurado po ako na hindi din sila papayag na putulin yung mga puno na yan na nakakatulong sa kanila dyan sa harap ng Gordon College at sa paligid ng Convention Center, no? At nakausap din natin ang ating senator na si Dick Gordon na sinabi niya ngayon po ay nasa Japan ang ating dating senador at chairman ng Philippine Red Cross, no, na sinabi niya na talagang gumawa kayo ng paraan para hindi maputol yan, yung mga puno na yan, dahil yan ay part na ng ating heritage, na tama naman po yun kasi po sa National Historical Commission ay hindi lang basta isang puno yan, hindi lang DNR ang nagtatanggol o nagpiprevent sa mga putulan ng puno, kundi ang National Historical Commission, no, na kapag ang puno ay century years old na, no, o matandang puno na ito, mga 100 taon o 50 plus na taon na ang mga puno, yan ay hindi lang basta pinoprotektahan kundi ginagawang heritage tree, no? Kaya tayo po ay gagawa ng paraan para masulatan ang National Historical Institute para pag-aralan yung mga puno na yan at yun nga, ma-prevent yung tuluyang pagputol
sa mga puno na yan. At nakakalungkot po yan talaga dahil ang dami-dami na ng issue dito sa lungsod ng Olongapo. Unang-una, yung sabong na marami rin, alam ko sa ating mga mamayan, pati ang ating mga kaparian, ay hindi pabor dyan sa panukala nila na magkaroon ng permanenteng sabungan dito sa lungsod ng Olongapo. Pagkatapos yan yung pagpapalit, pagtatanggal ng ating Olongapo Civic Center na tatayuan ng commercial complex na hindi naman taga Olongapo ang may-ari. So ang mga papasok na pera dyan, if ever na magkaroon nga dyan ng commercial complex, ay yung pinakamay-ari lang talaga ng mall na yan ang makikinabang, no? Sa kanya papasok lahat ng pera, pero hindi naman tayo sigurado na yung pera na yan ay magagamit dito sa lungsod ng Olongapo. Kasi hindi po ganyan talaga ang development, no? Ang tunay na development, halimbawa kung yung SM naghahanap ng lugar na kung saan makakapagtayo sila ng business, ay dapat doon sila sa mga pribadong lote, no? Yun sana ang dapat na binibili nila. Katulad halimbawa diyan sa Pag-asa, no? Marami tayong mga mahihirap na mga kababayan diyan at may mga malalaking lote diyan, no? So pwedeng makipag-transact sila sa mga pribadong residents ng lugar na 'yan, no? Pwede nilang bilhin yung rights ng mga tao diyan, yung titulo, no? At yun makakatulong yun, no? At diyan sila magtatayo diyan sa mga pribadong lugar. Pero yan po, yung Olongapo Civic Center ay isang pampublikong property po yan, lote sa gobyerno po yan. At yan na lang, no, sa ating mga kababayan dito sa Olongapo, yan na lang po ang natitirang open space o malaking lugar dito sa lungsod ng Olongapo na pag-aari ng ating gobyerno pagkatapos ipagbibili pa. So diyan nakatayo ang Convention Center, ang City Museum, ang City Library, ang Gordon College, ang opisina ng DRRM, ang maliit na opisina ng Red Cross nandiyan din, yung tennis court, no, na talagang pinaglalaban ng ating mayor nung siya ay vice mayor pa lang, si Roland Paulino, ay pinaglalaban niya talaga yung tennis court na yan, no, na sabi niya over his dead body ay hindi siya papayag na masaisap pribado yung tennis court ngayon, pero ngayon ay pumapayag na siya. And of course, yung Marikit Park, hindi naman sabing hindi pwedeng galawin yan, talagang gagalawin at gagalawin yung Marikit Park ngayon. Well, of course, papagandahin yan, pero yung sabihin mo na totally ay sa gobyerno pa rin yan, mahirap pong sabihin yon kasi ang kabuuan po ng Olongapo Civic Complex, yan po ang talagang gustong ariin ng SM at hindi sila papayag kung hindi kasama dyan ang Marikit Park. So ayan, ang laki ng mga usapin ito at pag natuloy ang permanenteng sabungan, pag natuloy ang pagtatanggal, pagde-demolish ng mga estruktura diyan sa ating civic center, no, ay hindi na natin alam kung ano talaga ang mangyayari. Isang trahedya ito sa lungsod ng Olongapo. Kaya tayo po bilang konsehal ng lungsod ay ginagawa ang lahat ng ating makakaya para ipahinto, para ma-prevent yung mga pagpuputol ng puno at pagtatayo ng permanenteng sabungan dito sa ating lungsod at pagkawala ng ating heritage, ng ating ano bang tawag diyan, yung kasaysayan, no, kultura ng Olongapo dahil tatanggalin yung Olongapo Civic Center. At ang balita ngayon, actually meron silang bagong panukala na ipinasa na uutang na naman ang City of Olongapo sa bangko. Gagamitin po yung kanilang inutang na pera para makabili ng panibagong lote na kung saan ang loteng yon ay pagtatayuan ng panibagong Olongapo Civic Center. Yun po, yun nangyayari. Imagine nyo po, ipinagbili o pinarenta natin ang ating Olongapo Civic Center sa maliit na halaga sa isang dambuhalang kampanya. Pagkatapos ngayon, mangungutang tayo sa bangko para makabili ng lote na kung saan itatayo ang panibagong Olongapo Civic Center. So hindi ko makuha ang logic na yan at tayo ay medyo pinanghihinaan ng loob sa mga ganitong klase ng aksyon na ginagawa ng ating mga konsehal sa majority. Ang tawag ko sa kanila, the Paulino Councilors, no? Dahil parang hindi masyadong pinag-iisipan itong bagay na ito at
yung kanilang priority ay pera-pera no? At hindi pwedeng bilang elected officials, no? Public servant ay hindi pwedeng sa lahat ng panahon yung iyong pagdidepensa ay dahil gusto lang kumita ng pera, dahil gusto lumaki ang pondo ng Olongapo. Hindi po parating ganon, no, ang ating prioridad, kundi mas prioridad sana natin bilang public officials, elected officials, na yung ating mga panukala ay dapat mas pabor sa nakararami at iniingatan ang kapakanan ng taong bayan, ang kapakanan ng ating lungsod. So ganun po dapat mag-isip ang ating mga konsehal, hindi mag-iisip ng isang bagay na makakasama sa ating lungsod, makakasama sa ating mamamayan. So ayun po ang mga issue at yun na nga, nalulungkot tayo dahil ganyan ngayon ang nangyayari sa lungsod ng Olongapo. At tayo po ay kasalukuyang nakikipag-usap sa ating Red Cross Chairman, dating Senador Dick Gordon, at pati na rin sa ating dating City Mayor na si Bong Gordon na makaiwas pa dito na hindi tuluyang maputol yung mga puno, hindi tuluyang mawala ang ating Olongapo Civic Center, at hindi tuluyang makapagtayo ng permanenteng sabungan dito sa ating lungsod ng Olongapo. So sa amin po at lalo na sa akin pong makakaya ay gagawa po tayo ng paraan para mahinto po ang mga bagay na yan at hindi tuluyang mapariwara ang ating lungsod. So ayun po, sa noong pong aming session sa Sangguniang Panglungsod, doon po sa second reading ay walang naipasa, no, yung akin pong panukala tungkol doon sa pagtatanggal ng bayad ng basura at yung pagbibigay ng medical benefits sa ating mga trabahador, sa yung mga empleyadong pampubliko dito sa ating lungsod. Ayan po ay nabibinbin pa dahil wala pa pong endorsement ang chairman ng Committee on Environment na si Kagawad Noel Atienza at ang chairman ng Committee on Health na si Ed Guerrero tungkol po sa aking mga panukala. Yung panukala namin ni Konsehal Tet Marzan ay nandiyan po, pending pa. Pero malapit na po na talagang ipupush ko na po yan kahit wala silang endorsement. Iboto man nila yan, o bumoto man sila ng yes o bumoto ng no, ay talagang bahala na po sila, no? Pero yun po, ang sa akin lang ay gumagawa tayo ng paraan para makatulong sa ating mga mamamayan. Doon po sa second reading ay wala ang na-approve, no? Panay mga urgencies at yung isa pang talagang pinagtalunan namin ng gusto ay yung 52 million, no? An ordinance approving and appropriating 52,570,225 as supplemental budget for calendar year 2015. Imagine naman po, yun po ay sponsor ni Kagawad Ellen Dabu. Imagine naman po, kakapapasa lang ng ating annual budget yung 2015. Pagkatapos ngayon ay biglang magpapasa na naman sila ng ordinance na magsusupplement, magdadagdag po ng more than 52 million, no? Para pambili daw ito sa mga proyekto nila sa desilting, etc. Pero yun na nga, meron na kasi yung budget dyan may nakalaan ng budget dyan sa ating 2015 at bakit kailangan pang magdagdag ulit. But anyway, i-discuss po natin ang detalye yan kapag kasama na po natin ang ating Konsehal Tet Marzan. At sa Tuesday po ay babalik tayo ang Sangguniang Monitor para pag-usapan pang lalo itong mga dapat nating gawin, no? Siguro dapat tayong gumawa ng petition, no? Tayo mga tiga Olongapo para hindi matuloy ang mga masasamang balak nila dito sa ating lungsod ng Olongapo. At gumawa tayo ng paraan, sumula tayo sa mga national agencies, sa DNR, sa National Historical Institute o Commission, at iba pang mga national agencies para matulungan tayo na hindi matuloy ang pagputol ng mga puno, na hindi matuloy ang paglalagay ng permanenteng sabungan sa lungsod ng Olongapo, na hindi matuloy yung pagtatanggal ng ating mga historical and cultural structures katulad ng City Library, City Museum,
convention center na malapit na pong gibain, hindi na daw aabot sa laban ni Manny Pacquiao sa May 2, no? At talagang isisimulan nang i-demolish yung ating convention center. Sana naman po ay mag-isip-isip yung ating mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. So yun po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ngayong araw na ito. Olongapo is worth fighting for. God bless Olongapo and Godspeed Olongapo. Ito po ang inyong konsehal, ang inyong friendship. Edic Piano, babalik po ang Sanggunian Monitor sa Tuesday. So maraming salamat po. Ito po ang Sanggunian Monitor.